Romualdez Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Hello, welcome po ulit sa programang Balita at Talakayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Alam ko, yung iba po dyan ay nasa harap ng inyong tanghalian, ano? At kumakain, ha? Sana ay ayos lang, ano? At pasalamat tayo, ha? Hindi yung bagyong si Marcy ay mukhang hindi naman pupunta sa atin. Ano? Mukhang nasa parting kaya hindi natin alam. Mamaya babasahin natin yung weather forecast ng Pag-asa para alam naman natin yung yung kung nasaan yung bagyo, ano? At katulad po ng dati, pinapaalala natin do sa ating mga motorista, kaunting ingat lang po at magpapasko po, mahirap yung maaksidente. Alam nyo, kahit matraffic na yung ating lugar may mga aksidente pa rin pong nangyayari. Dapat ay lagi po nating ugaliin, i-check yung ating sasakyan, partikular po yung ating brake, hangin, at saka yung iba pa po na mahalagang parte nito. Pero ang pinakamahalaga po diyan ay syempre yung paglalabas po kayo ay dapat nakakondisyon ang inyong isip, Hindi niyo dinadala yung problema. Kasi mahirap po pagka dala-dala nyo, minsan wala sa focus yung inyong pagdadrive. Talaga namang delikado, maka-aksidente kayo. Problema. Kayo ang maaksidente, problema din. Kaya kaunting ingat po. Yun po lang lagi pinapaalala natin sa ating mga kababayan. Ngayon, tingnan po natin kung nasaan yung yung bagyo ngayon. Para meron po kayong kaalaman, kung nasaan na po yung bagyong bagyong Marcy. Ito po yung kabuuan ng balita. Umaabot na sa typhoon category ang bagyong Marcy. Alas 11 ng umaga kahapon, ang sentro ng bagyo ay namataan sa layong 590 km silangan ng Baler, Aurora, Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 km bawat oras at pagbugso na aabot sa 150 km bawat oras. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Nueva Vizcaya at northern portion ng Aurora. Si Marcy ay naasahang kikilos sa pangkalahatang direksyon ng Kanluran, Hilagang Kanluran hanggang ngayong Miyerkules, November 6 bago humina, babalik sa kanluran ng Philippine Sea at silangan ng extreme northern Luzon. Si Marcy ay naasahang maglandfall sa bisinidad ng Babuyan Island o sa northern portion ng mainland Cagayan sa Huwebes, November 7 o sa Biyernes, November 8 ng umaga. Si Marcy ay naasahang patuloy na lalakas at maaabot ang peak intensity bago ang posibleng paglandfall sa Babuyan Island o Cagayan. Si Marcy ay naasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Yun, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na kahit na hindi yung bagyo ay maganda yung panahon natin.
mahirap po pagka tayo ay dinaanan at wala pa naman pong dumadaan na na kalakasan ng bagyo sa atin pamula po nung Enero hanggang ngayon. Sana matapos po yung taon na magiging maayos yung sitwasyon ng ating dalawigan na hindi daanan tayo ng malalakas na bagyo. Mahirap po pag December. Naranasan na po natin yan nung kailan ba yun? Nung time ni Mayor Doyle Leacho na 2 beses tayong dinaanan ng napakalakas na ulan at nagresulta ito doon sa pagkakalubog ng napakaraming bayan kasama na po ang Kalapan. First time po nangyari yun na lumubog ang Kalapan sa baha. Buti na lang at mayroon tayong isang mayor na napakagaling nung panahon na yun at na-manage niya yung nangyayaring pagbaha noon napakilos niya yung iba't ibang sektor ng ating syudad para asikasuhin yung baha, particular yung sa San Baging Diyan sa may ilog. Napakadami po talagang yun yata ay nasa Guinness Book of Record na yung tulungan na yun. Talaga pong nagkaisa yung mga kababayan natin doon sa pagsasanbaging diyan sa Kailugan na talaga namang nakabawas doon sa patuloy na pagragasan ng tubig dito sa ating syudad. Sana yun ang natin wag nang maulit yung mga ganong pangyayari. Talagang laki po perwisyong inabot ng ating mga babayan noong panahon na yun. Hapon po yata ay inumpisa na yung pagpupulong tungkol do sa bidding ng panibagong IPP, yung papasok yata at ito ay patuloy yatang ginagawa ngayon. Wala tayong balita kung ano nang nangyayari do sa bidding na yan. Ang atin na lang dito siguro masasabi sana ay makapili ng talagang may kumbaga yung maayos na kumpanya, yung may history talaga ng negosyo ng pagkukuryente, hindi yung mga fly-by-night lamang na kaya lang kinukuha ay para pakinabangan ng ibang politiko. Kung matatandaan nyo, di ba, noong last year, nagkaroon ng bidding din niya, pero may 2 grupong di nagkasundo, yung Ormeco, tsaka isang yung sa private group, na hindi natin alam ang tunay na dahilan diyan, kasi nagtatanggihan, yung sinasabi ng Ormeco, ay 10 pesos yata yung kanilang pinapasok na IPP. Yung isa ay 17 pesos mas malaki ang ipinapasok. Pero ang sinasabi naman nung isang organization dito ay nagkaroon ng bidding. Nagkaroon ito ng bidding At nanalo yung kung di ako nagkakamali yung DMC ay yata nanalo dito. Kaya lang nung sa huli mukhang binago, at inulit. Ang atin naman doon kung bakit nga naman ito inulit, kung may nanalo na, dapat final na 'yon. Inulit at yung isa ang napaboran. Hindi natin alam kung bakit nangyari 'yon. Kung sinasabi yung nanalo ay 17 pero dumaan yung sa proseso. At nanalo yung sa kung maganda naman ang serbisyo na ibibigay katulad niyan. Bakit ang nangyari? Nung karoon ng bidding may nanalo man o wala, bakit hanggang ngayon hindi na bago yung serbisyo ng ating kuryente, mas lumala pa? At kita naman natin na sana wag magamit yung bidding na yan para sa kanilang mga pansariling interest, kundi dun sa interest ng mga member consumer. At talagang punong-puno na hindi lang naman tayo mga member consumer ang apektado diyan sa kuryente, sa power supply natin, kundi mismo yung yung ating probinsya, particular ang syudad ng Kalapan. Ang daming negosyo dito na nalulugi na sa Kalapan. Pati yung turismo natin, paano gaganda yung turismo natin? Napakalaking problema ng turismo natin, hindi lang naman diyan sa Batangas Port. Pagdating dito sa Kalapan, yung patay sindi natin, ay hindi matutuwa talaga yung mga turistang pumunta rito dahil kung titingnan mo, ang dami namang magagandang lugar sa buong Pilipinas na walang problema na katulad nito. Pupunta ka pa dito, mahal ang bilihin dahil mahal nga, dahil doon pinapatong yung presyo ng taas ng pamasahe sa barko nanggagaling pa sa mainland Manila. Doon sa ibang lugar, ang gaganda rin naman ng mga tourist spot, mas mura.
mas walang problema sa kuryente, mas maganda yung mga daan nila. May iwan tayo. O yung yung mga negosyo, maaaring hindi pumasok, 'di ba? Natatandaan niyo balitang-balita na ang SM ay itatayo na dito. Hindi natin alam kung bakit yan ay urong-sulong eh. O ang sinasabi ng ibang kababayan natin, kaya hindi maitayo yan dahil hindi stable yung yung power supply natin. Napakalaking negosyo po yan kung papasok. Ang daming trabaho pong may bibigay niya sa ating mga kababayan kung talagang maayos po yung kuryente natin. Kasi isa yan isa sa pundasyon na kung paano lalago yung ekonomiya mo dapat maayos yung power supply mo, mura yung power supply mo. At kasama na diyan yung kung mapapababa nila yung yung pamasahe diyan sa barko. Yan nabanggit naman natin problema sa Batangas. Nagtataka rin naman tayo kung bakit yung Batangas PP ang pinapapasok ng diyan na bus company ay isa lamang. O nagagawa nila yung gusto nila diyan na inaabot ng 3 oras yung mga kababayan natin sa pag-aantay ng mga pasahero. Kawawa rin naman kaya ang ginagawa ng iba napipilit tang pumunta doon sa Grand Terminal. Pag pumunta ka doon, mamamasahe ka ng 200 pesos sa tricycle. Kung sasabihin niyo world class yung Batangas Port natin pero hirap na hirap yung mga mga mananakay diyan. Hindi lang naman na taga Oriental Mindoro, nautical highway yan eh. Isa yan sa pinagkakakitaan, malaking kinikita diyan. Isipin niyo yung pasok ng pera diyan. Doon lang sa sa Terminal P. Talaga namang napakalaki na po ng kinikita yan tapos hindi man lang mabigyan ng magandang serbisyo yung ating mga kababayan. Okay, usapin pa din po ng ng kuryente sa isang interview namin kay Congressman Arnan Panaligan. Ito ay medyo nakalipas na pero gusto ko pong iparinig kasi napapanahon po na meron po tayong bidding ng kuryente. Ang sabi nga ng iba ay sa palagay nyo ba aayos na ang serbisyo ng ating kuryente kung sakasakaling yan matapos na yung bidding na yan? Sabi ko naman sana naman na hindi ito palabas lamang dahil mag-e-eleksyon. Sana naman kahit wala ng eleksyon ay tuloy-tuloy yung pagganda ng supply ng kuryente natin. Okay, parinig po natin yung yung isang press con na ginanap namin noon kay Congressman Arnan Panaligan. Play po. Okay, antay po. Hinahanap lang po yung ating press con. Pero yun sana ang tanong ng ating mga kababayan, sana hindi lang ito palabas at maging maayos, hindi katulad ng isang taon na nakita natin na nagka-bidding naman. Ano nangyari? Kaya nga mahal yung kuryente natin ngayon dahil tayo ay naka-emergency power agreement. Dahil ibig sabihin yan na po. At sa katunayan ay may nakapag-hearing ng Committee on Energy ng House hinggil sa problema. Medyo nawawala po. Yun, medyo nawawala po yung natin, record. Yun ang sinasabi, naka-EPA tayo ngayon eh. Para dumating yung resolution ng Rojas. At sa katunayan ay may nakapag-hearing ng Committee on Energy ng House hinggil sa problema ng kuryente. So, kuryente sa Oriental Mindoro na provided ng Ormeco. Hindi kasi ito bagong issue. Kung tandaan nyo, noong 2022 ay nagkaroon tayo malawak ang brownout. Kaya nung isang taon pa ay nag-hearing ng Committee on Energy. So, at nag-apirmado ng ilang beses ang management ng Ormeco. Siguro itong Rojas, munisipyo ng Rojas, dahil lamang sa hindi natin siguro matiis na nangyayari, kaya nag-file din nagpalabas ng isang resolution na nawagan sa mga congressmen na imbestigahan. Pero may pending na kausapin nga sa Committee on Energy. So, maaaring ito rito, idagdag, bago lumabas ang final report ng committee. Pakusapin namin ni Congressman Umali, ang chairman ng Committee on Energy, si Congressman Velasco, para alam namin sa kanya kung dapat mag-hearing muli or kung dapat i-conclude at ilabas na yung committee report. Kasi nga ito hindi naman bagong problema. Nakapag-hearing na ito ng ilang beses ang Committee on Energy.
So malamang siguro marahil ay nakakasabi si Congressman Velasco na kanilang ilabas yung report. No? Pero gusto ko lang mag-comment dyan sa usapin ito at naman natin ang dahilan kung bakit mataas ang silang kuryente. No? Una-una at pangalawa bakit na malinis ang brownout. Pero nakakita naman natin na hindi naman sa Ormeco lamang ang responsibilidad. Kasi ang power ay maraming aspekto yan. No? Generation, pag-generate ng kuryente, yung transmission, no? At yung distribution. At iba-ibang mga ahensya kasi involved dyan. Ano? Ang power distribution, Ormeco yan. No? Ang pag-generate, yung power provider. Yung pagdadala ng kuryente, no? Ay sa transmission yan. Oh. Kaya, nangyayari ito, sisihan. Kaya hindi dapat gano'n. So, hindi naman 100% Ormeco ang may kasalanan. Pero, hindi rin naman sila blameless. Ano, di ba? Ganun yun eh. So, masalibot kasi ang power issue sa Pilipinas eh. Dahil sinapsak hati-hati. Generation, transmission, distribution. Hati-hati. Ngayon, sa payo ng Ormeco, ay dapat, nakikita ko, para mapababa ang silang kuryente, ay magkaroon na tayo ng competitive selection process para may award sa isang maayos, matino, reliable na power provider, power company, power supplier. Kasi sa ngayon ay emergency power procurement, no, EPP, ang malaking pinagkukunan ng sobrang kuryente natin. At pati ay emergency power procurement, mahal yan kasi sa batas, walang subsidy ang National Power Corporation sa emergency power procurement under yung IPILA law. Kaya true cost, kaya may kamahalan. Ngayon, kung makakapag-award ng Ormeco ng power supply agreement sa pamamagitan ng competitive selection process, may babalik yung subsidy ng kakukot. Kaya bababa ng significantly ang presyo ng kuryente. Ngayon, ilang taon na ba tayo ay emergency power procurement? 2 years? Or 3 years? So, yun ang solusyon. Iayusin ang selection process. Nagkaroon naman ng selection process 2023. Pero yun ay na-invalidate ng NEA kasi di umano ay may mga irregularities. So, ating parawagan, sana maging maayos, regular, transparent, ang gagawing competitive selection process para magkaroon talaga ng approval sa NEA ang sino mang mapapagbigyan ng award na yan hanggang maibalik ang subsidy. So yun ang pinaka-maatang solusyon na kita natin sa bagay na yan. Payag ba kayo, boss, payag ba kayo sa open sa public yung bidding? Well, alam ko naman, open, di ba? Sa pagkakaroon ko ng araw, naka-Facebook pa yan. So dapat gano'n, basta maging transparent, no? Para may iwasan. At saka strict, by the book, ika nga. Pag nahuli, at isang araw lang nahuli, ang submission, hindi, huwag nang bigyan ng consideration kasi yung simula na mga kasyon eh. Di ba? Pag meron mga ganyan, pag meron kang in-excuse, pag bigyan, may procedure, yan ang question. So, alam naman yan ang mga sumasali sa bidding. So, let's do it in the proper way para ma-award na at ang tayo nakatipilawin ng may subsidy. Wala na. Ayun, nakita natin yung isang parte ng interview natin kay Congressman Arnan Panaligan. Ito na nga ginaganap na nga yung pagsasagawa ng bidding O, ang sinasabi dito, dapat magkaroon ng transparency para alam lahat ng ating mga kababayan yung sino-sino ba yung mga sumasali diyan sa bidding na yan. Yan bang mga kumpanya na yan ay kwalipikado o talagang baka naman mga fly-by-night. At i-open ito sa sa publiko. I-open yung mga nangyayari diyan. Hindi lang pudo sa kasi sa ngayon parang wala tayong makitang mga nilalabas pang
bagay tungkol sa nangyayaring bidding, siguro antay nating matapos. Although may mga kasama tayo sa media na nakaate dyan, ang sinasabi naman ni GM Humphrey Dolor ay naka-open yan para sa lahat. At pwedeng pumunta kung sinong pwedeng pumunta ron. Ewan ko lang kung naka-open ito ng ganun, pero yun ang sinasabi niya noon na talagang i-open itong proseso ng pagpili nga dito sa sa makakakuha. Sa ngayon po kasi naka-EPA tayo, yung sinasabi na Emergency Power Agreement, na kaya mahal yung kuryente natin dahil wala po tayong subsidized. Nasa batas po ng natin na hindi tayo pwedeng bigyan ng subsidized ng gobyerno dahil naka-EPA nga tayo. Yung parang ano yan yung parang 1-year contract lang. Hindi pang matagalang contract. Kaya ang kailangan natin makakuha tayo ng pangmatagalang contract para mas makakamura tayo ng kuryente. Diyan nabanggit po din po diyan Congressman Arnan Panaligan yung kanyang mga proposal tungkol din po do sa paggamit po ng mga renewable energy. Nandiyan po kasi napapanahon po yung paggamit ng mga renewable energy katulad po ng solar, yung wind power, yung hydropower, tsaka yung iba pa pong pwedeng pakinabangan natin. Kung makikita nyo, yung mga poste natin, yung mga highway natin, naka-solar na po yan. Kaya kahit brown out po yung ating syudad, ay makikita nyo maliwanag yung mga highway natin. Dahil yan po isa po doon sa naging programa ni Congressman Arnan Panaligan, yung mga solar power na yan na nakatayo ngayon. At napakagandang tingnan din sa gabi. Kasi ang sinasabi ng iba paano kung walang araw? Paano natin masusustain yung solar power natin? Pwede naman pong alternate daw yan Yung kumbaga kung malakas yung yung hangin, wind power ang gamitin mo. Pag walang hangin, gamitin mo tag-ulan, hydropower. Di ba mas maganda, palagay ko mas mumura yung mas mumura yung taripa ng kuryente natin kaysa sa ngayon na nakikita natin talagang patuloy yung pagtaas. Kasama pa din yung nangyayaring nakawan ng kuryente ngayon na ngayon lang na-check. Although may matagal na ito matagal na, panahon pa yata ito ni Engineer Madriaga, may mga ganyang nahuhuli na mga nagnanakaw ng kuryente at may mga record daw na luma na mga nahuli at may mga nagbayad na. So ang tanong doon, siyempre hinahanap ng ating mga mga kababayan. Saan pupunta yung yung mga nahuhuli, mga nagbabayad ng kuryente? Siguro magkaroon din po ng transparency diyan sa sa kung saan talaga napupunta. Although sa batas kasi nga non-dividend cooperative tayo, ibig sabihin wala tayong dividendo diyan. Ang system loss po ay napupunta rin sa Ormeco. At yun po ay ginagamit nila doon sa mga pagpapaunlad pa. At doon sa mga pangangailangan nila, maintenance nung ikagaganda pa ng serbisyo ng kuryente natin. Kaya lang nakikita natin hindi naman maganda yung serbisyo di ba? Sana sa laki na nahuhuling yung pera, makita kung paano ginagamit yan. At yan siguro ang dapat pakialaman ng mga board of director. Mga board of director natin, dapat sila nagpo-propose ng mga pagbabago diyan Binibigay nila kay GM Humphrey Dolor yung mga gusto nilang mangyaring pagbabago diyan. Mukhang wala hindi na yata nila napapag-aralan yung mga renewable energy na napapanahon. Dapat yan ay pinapag-aralan nila kung sila ay naandyan dahil sila ay inihalal ng mga consumer para gumawa ng mga magagandang polisiya para din sa sa Ormeco. Bakit ang nangyayari mukhang hindi pa sa paganda, sa palala yung serbisyo ng kuryente natin. Ayan, aabangan natin yan yung nangyayaring bidding, yung proseso niyan. Ay sana ang lagi nating sinasabi, ang asikasuhin nila ay yung mga member consumer muna. Isang tabi muna nila yung politika, yung mga paborito nilang kumpanya na gustong pumasok diyan. Ang isipin lang nila ay yung mga member consumer at saka yung kapakanan ng ating probinsya, ng ating syudad. Dahil talagang napapahirapan na po ng problema dyan sa kuryente. Alam niyo, napakahina po ng yung batas na yan. Ang batas po ng jumper, yan pag nanakaw ng kuryente, under po yan ng
pilferage law sa ating bansa yung pag-jumper, pagdanakaw. Kaya lang, napakahina po ng batas na, napakahina po ng penalty yung ibinibigay ng mga yan. Doon sa mga nagdanakaw, ay sa totoo lang, parang nag-i-encourage pa nga na magdakaw kayo, na magdakaw dahil napakababaw ng penalty. Isipin nyo kung mahuhuli nyo yan. Ay tali rin ang kamay ng Ormeco dyan pag nahuli yan. Dahil unang-una, ang pwede lang gawin ng mga yan, para hindi makasuhan yung mga yan, makipagkasundo. At bayaran yung kanilang mga ninakaw na kuryente. Yung sinasabi, yung differential ng kuryente, yun ang babayaran nila, yung kung hanggang kailan sila nagdakaw. O paano nyo naman ma-determine kung hanggang kailan nagnakaw yan, kung ilang taon na nagnanakaw yung mga yan. Napakababaw po nung batas diyan. Tama rin ang Ormeco na hindi pwedeng ilabas yung mga identity ng mga yan. Kaya siguro inilabas lamang yung mga mga account number nila kasi bawal po ibulgar yung mga pangalan ng mga yan. Under po yan ng privacy data. Kaya doon sa mga babayan din na talagang kung gusto niyo pumunta kayo ng Ormeco, doon kayo pumunta at humingi, pero palagay ko hindi rin kayo bibigyan ng kopya ng mga pangalan. Isipin nyo, napakalaking tao ng mga yan. Napakayayaman, mga negosyo, lalaki ng negosyo. Yung iba politiko, yung iba doktor, abogado. Mahirap banggain yung mga yan. So, ang pwede mangyari talaga dyan, yung nakasang batas hindi mo na rin paabutin sa husgado yan Kung ako nagnakaw ng kuryente, bet ko pa paabutin sa husgado yan? Ay, babayaran ko na lang. May iskandalo pa ako. Kasi, pwede naman yung ganun na magkasundo kayo, na pwedeng bayaran yan. Kaya napakahina po ng batas. Siguro yung dapat ang baguhin at amyandahan yung batas doon sa mga nagnanakaw ng kuryente. At isa pa, siyempre, ano ang penalty doon sa mga gumagawa niyan? Yung mga sindikatong gumagawa niyan, na ang tingin naman natin, yan organize. Yung mga gumagawa dyan, dahil may kaalaman At hindi, sige, sa pagdududa natin, di umano, sabi nung iba, hindi mawawala ng kakutsaba yung mga sa loob. Pasalamat tayo at yan, nabulgar na at medyo may proseso niya. Kaya lang, kailangan magkaroon talaga ng transparency diyan. Ang hinihiling siguro ng ating mga kababayan, dahil ito, isa pang problema diyan. Siyempre, nakaupong GM manager natin, si Ginoong Humphrey Dolor. Hindi natin tinatawaran yung kakayahan niya. Magaling. Kaya lang, mag-e-election ngayon. Ang sinasabi di umano ng mga ibang tao, dapat siguro kumalas muna siya dyan sa Ormeco at doon sa pagbibigay ng mga pahayag, bayaan muna niya yung iba, yung independent body diyan, na sila yung mag-asikaso diyan dahil sa totoo lang, dahil ang sinasabi mag-e-election, kapatid niya ang gobernador. Ang usapin diyan, negotiation. Paano kayo magkakasundo? Hindi natin sinasabing may papaboran. Kaya lang, pwedeng mangyari yung mga ganong bagay. Mas maganda po na siguro mag-inhibit muna si GM Humphrey Dolor Diaz sa Ormeco at pabayaan ng isang independent body sa sa negosasyon doon sa mga nahuhuling magnanakaw ng kuryente. Mahirap baka magkaroon ng paboran diyan. Para na rin sa kabutihan ng lahat. Maganda na rin tinatakbo at maganda na rin yung accomplishment niya dahil siya yung naandyan na nahuli yung mga magnanakaw. Siguro pagdating sa investigation, medyo muna at para pantay parehas yung negosasyon mangyayari. Siyempre dapat naman doon sa mga board of director diyan o kaya sino man yung chairman of the board diyan. Naglalabas din sila ng pahayaga sa usapan din ng transparency kung ano na nangyayari doon sa mga investigation, kung magkano ng bayaran diyan at kung saan nila gagamitin yung mga binabayad diyan. Hindi nga mapupunta sa tao yan Mapupunta sa mga maintenance ng Ormeco. So, kailangan merong transparency. Nagbibigay din sila ng mga pahayag diyan. Sila yung naturing kinatawa ng mga member consumer dyan Sila yung nakakaalam sa bawat bayan. May mga director diyan dapat meron silang mga report na ginagawa din sa ating mga babayan doon sa usapin
ng anomalyang nangyayari diyan. Yan po, yan po ang kwan ang sana maganda sana itong ating kooperatiba, itong non-dividend non-profit hindi nga nakikinabang ngayon ating mga kababayan, pero dapat lang sana ay mas maganda yung serbisyo natin. Kasi nga napupunta sa Ormeco yung dividendo ng ating mga kababayan para doon sa pagpapaunlad pagpapaganda ng serbisyo. Pero sa tagal na po ng panahon na naka non-dividend profit na tayo, pero bakit hindi gumaganda yung serbisyo ng ating Ormeco? Bakit hanggang ngayon bulok pa rin yung kuryente natin? Nakakapagtaka sa napupunta yung dividendo ng ating mga kababayan na yun dapat ang gagamitin yun dapat ang kasama na diyan yung system loss na nahuhuli. Sana may mga pagbabago nang nangyari. Ang tagal na. Sabi nga iba, mas magaling pa sa kooperatibang may dividendo dahil nakikinabang yung ating mga kababayan. Nakikinabang agad sila. Meron silang porsyento doon sa negosyo ng kuryente. Ito tagal na. Isipin nyo, kaya nga ng dividend tayo dahil yung mga mga pera, kumbaga yung mga kinikita dapat ng cooperative ng mga miyembro ay napupunta po mismo sa Ormeco. At yun naman dapat ang ginagamit ng Ormeco sa pagpapaayos ng serbisyo. Ay bakit sabi, ba't walang nangyayari? Ba't dumaayos yung serbisyo? Saan napupunta yung mga dividendo na yan? Bakit napakataas pa rin ang singil ng kuryente? Sa totoo lang, dapat mababa ang singil ng kuryente nila dahil nga doon sa yung dividendo dapat nakukuha ng ating mga consumer, napupunta sa kanila. Dapat maganda ang serbisyo, maganda yung supply natin, mura yung kuryente natin. Pero hindi nangyayari, di ba? Wala. Saan napupunta yung dividendong dapat para sa mga tao? Sabi ng iba, baka mas magandang i-private pa yung mga yan, i-privatize pa yung mga yan. Pero baka pwede rin natin subukan. Kasi sa nakikita natin sa sitwasyon ngayon, parang kapit na sa patalim yung ating mga kababayan Ang sabi nga nila, hindi baling mahal, basta maganda ang serbisyo. Dito sa pag i-private mo ito, ang magpapatakbo nito, pribado. At ang maganda doon, yung kagandahan naman doon, dahil aasikasuhin nila ito, lalong-lalo na doon sa mga bagong teknolohiya, pwede nilang gawin dito. Ang problema, medyo mahal lang na kaunti yung kuryente. At yun ay mapupunta doon sa mga shareholder lamang. So ito yung dapat sigurong pag-isipan din natin. Bakit nangyayari? Wala nang dividendo. Hindi pa rin gumaganda yung serbisyo ng power supply natin. Isa pa rin ang tanong dapat maitanong do sa mga board of director dahil sila yun dapat nakakaalam niyan. Ang GM ay nagpapatupad lang yan Kung ano yung binibigay nung board of director, ang GM ay nagpapatupad lamang do sa mga binibigay kung nararapat ba o hindi. May nakarating sa ating balita, may picture na ipadala sa atin diya sa bayan ng Victoria. Abay dyan pala hanggang ngayon mayroon pang mga illegal na sugal. Sa bayan ng Victoria, matagal na yatang tapos yung piyestahan diyan. Dapat ititingnan nung pamunuan diyan, sino bang chief of police diyan ng Victoria. Sinong mayor diyan ang alam ko si Mayor Lito Malabanan ang nakatayo diyan. Siya yung lumalaban niya yung vice mayor. Abay, tingnan naman sana nila itong peryahan diyan sa Victoria. Baka naman nakakalampas na, ay sugal yan. Maraming nalululong. Tanda ko nung minsan pinatigil ang peryahan dyan sa parte ng Nauhan dahil may natalo, ay sasanla pa yung motor. Yan po ang nagiging mitya nung nung gulo, yung sugal na yan. At ang balita ko pa, isang dating kapitan na ang nagmamaniobra niyan. At ama, isang tumatakbong opisyal diyan sa sa Victoria.
Oh, kung gusto niyo nang mabago yung mabago ang Victoria sa mga ganyang sistema, pumili po kayo ng ng maayos-ayos na tao, lalo na't malapit-lapit na ngayon ng eleksyon. Diyan sa Victoria. Oh. Matagal na yan, balita yung kapartner ko diyan na nadisgrasya sa sugal Oh. Hanggang ngayon namamayagpag pa rin dito sa Kalapan, sa Kamilmil. Oh, nakita natin ang ganda tingnan dahil nakakatuwa yung mga palaruan ng bata. Pero pagpasok mo sa loob, naroon naman yung mga sugal. Nakakalungkot at dapat ito tinitingnan din ng ng city government, tsaka ng chief of police ng Kalapan. Ang alam ko diyan kapag ganyan, mga rides lang. Dapat mga bata lang ang naandyan at wala po yung mga color game, mga sugal na ganyan. Maganda sana ang gaganda ng mga rides na naandun. Nakakatuwa. Pero yun lang, talagang napapansin natin. May mga sugal na nangyayari sa loob. At yun ay yung pinagmumulan ng kriminalidad ng pag-aaway ng isang pamilya na mag-asawa. Dahil minsan nakakapag-nakaw na. Gusto bumawi, natalo, gusto bumawi. Kung walang pera, anong gagawin? So, dapat ito tingnan yung kultura ng sugal. Hindi po maganda yan. Binabati ko nga pala si Congressman Arnan Panaligan na nasa Kongreso na. Nagsimula na nung Martes yung ng Kongreso. Nagsimula na po at busy-busy na naman po si Congressman Arnan Panaligan. Kamakailan po ay yung nung nakaraan po, ilang batas yung kanyang naipasa na siya yung principal sponsor, kasama na po dito yung ano ba ito, yung anti-smuggling law, yung Magna Carta Seaman, at itong pinakamahalaga at pinakamagandang bill niya yung self-reliant yung posture bill, na kung saan ay ini-encourage niya, pasado na pa ito na ang gobyerno natin ay doon tumutok sa sa industrialization, yung pagpagagawa po ng mga barkong pandigma. Tingin ko kayang-kaya po ng ating mga kababayan yan. Matatalino at magagaling, kulang lang po sa suporta. Kasi malaking trabaho po bibigay niyan. Pag tuloy-tuloy po yan, hindi lang po sa barkong mga pandigma o mga armas pandigma, pwede po yan pumunta sa mga paggagawa ng mga sasakyan. Na madami, milyong trabaho ang ibibigay ng batas na yan. Batiin ko rin si dating Congressman Mayor Doyle Liachon na tumatakbo ngayon bilang mayor ng Calapan City. Ang sino bang mga nasa slate nila, yung grupo. Basahin natin kung sino man nasa grupo. Yung grupo po ng MBS ay babasahin ko po sa inyo. Yan. So ang mga bukal po nila, ito po yung tropang MBS, ang bukal po nila si Bong Brocal, si Madam Ronald Liachon, syempre ang governor na dinadala nila, ang congressman
Wala namang kalaban to si Congressman na Panaligan dahil doon sa gandang serbisyong binigay sa atin, hindi na pinalabanan. Yung ating Vice Governor ay si Jojo Perez. At ang yun, bukal pa rin. Si Josin Neria at saka itong si dating konsehal Pansoy. Yan. Apat lang po yung bukal nila. At isa yung wala pong governor nadala ang tropang MBS. At yung sa naman sa city natin, yung mayor si Mayor Lechion Doy, at ang vice mayor ay si Vice Mayor Bim Ignacio, yung kasulukuyang incumbent na nakaupo ngayon bilang vice mayor. So sa mga konsehal, karamihan po dito karamihan po dito yung mga incumbent at ilan lamang yung bago. Andito po si Konsehal Robert Paras, Konsehal Rios Agua, yung bago si Konsehal Infantado. At siyempre yung nagbabalik na konsehal, dating bukal, kasalukuyang bukal at tumatakbong konsehal ngayon ng Kalapan, Konsehal Idel Ilano. At itong bago rin pero ito hindi na po bago sa sa politika. Dati na po itong konsehal at marami na po ring batas na nagawa ito at kilalang-kilala ito bilang yung sa environment natin, si Attorney Lorebel Tanyag. Ito naman si Attorney Plata, kasama din nila ngayon. Ito yung incumbent din si Konsehal Henny Porto. Si Konsehal ano ba ito? Hindi natin mabasa, malabo mata. Si Konsehal Cabaylo. Oo, si Konsehal Cabaylo. Kasama po sa Team MBS. Alam ko second term nito si dati rin konsehal ito si Paul Luna, dating bukal. Kasama rin po ito sa Team MBS. At syempre itong dati yatang SK Sirojano. Yan po yung Team MBS na kasali po ngayong kalahok po ngayong eleksyon na ito. Kaya ito, magagaling po ito mga ito. Talagang mga kuwana. Kumbaga, ito yung mga incumbent at makikita nyo naman yung record. Yun, yung track record ng tingnan natin. Sa mga tatakbo ngayong eleksyon na ito. Madali lang po yan madami, makakako. At yung iba nakaupo. Tingnan natin po kung anong ginawa ng mga yan. At tingnan po natin yung track record. Yan bang mga yan ay magagaling na gumawa ng batas? Maayos bang nakatulong do sa ating mga kababayan? Dapat yan po hindi yung basta na lamang papabula tayo sa magagaling na salita. Matatamis na salita. Hindi na po yan ang uso ngayon. Ang uso ngayon yung action agad pag may problema. Katulad ni Mayor Doy Lechon na talagang pagka yung nagka-problema at sinabi mo diyan, may problema po sa ganun, ina-actionan agad at hindi pinagmumula ng division yung ating mga kababayan. Pakinggan natin yung isang programa niya na doon sa mga magta-tricycle para makita natin kung paano niya inayos yung mga toda. Pakinggan natin. Inaayos pa po. Ayun. Kaya, binabati ko nga pala si Popong Ortega, tumatakbong mayor ng Victoria. Sabi niya, kung gusto niyo ng maayos at maunlad na Victoria, tayo na po sa bagong Victoria. At makakaasa po kayo ng maayos na serbisyo diyan sa bayan ng Victoria. Na ang kanyang programang Aksyon Agad ay hindi lang nagbago ng lungsod dahil inilapit din ito ang mapagkalingang pamamahala sa mga tricycle drivers natin. Alam ni Mayor Lechion na laging may panganib na nakaamba tuwing nasa kalsada at bumabiyahe ang ating mga tricycle driver. Kaya sila ay binigyan niya ng life and accident insurance upang makasiguro ang mga driver at ang kanilang pamilya na kahit paano meron silang aasahan sa kanilang kagipitan. Kumbaga, aksyon agad! Alam mo ba na importante rin kay Mayor Lechion na maging proud ang mga driver sa trabaho nila? Kaya nagbigay siya ng mga libreng uniform para sa ating mga marangal na tricycle drivers. Ito ay hindi lang upang magmukha silang profesional tignan,
Ngunit para makita din na sila ay nagkakaisa at disiplinado. Alam mo ba na para magkaroon ng disiplina at magandang serbisyo sa mga pasahero, nag-organisa rin si Mayor Liatchon ng mga training para sa mga tricycle driver. Ito ay parte ng Discipline City Program. Mula rito, natuto ang mga driver ng mga tamang batas sa kalsada at kung paano maging mabuti sa mga pasaherong sumasakay sa kanila. Alam mo ba na bukod sa trabaho, nais din ni Mayor Liatchon na mag-enjoy ang mga drivers? Kaya nag-organize rin siya ng Intertoda Basketball Tournament para sa kanila. Ito ay para makapag-bonding ang mga driver, makapaglaro, mag-relax at makapag-ehersisyo na rin. Alam mo ba na laging nakikipag-usap si Mayor Liatchon sa Federation of Tricycle Operators and Drivers o FEDOTRIP? Ito ay para malaman ang mga problema ng mga TODA at para planuhin ang mga solusyon para dito. Dahil dyan, alam ng Mayor ang pangangailangan ng mga tricycle driver at ang ugnayang ito ay bukas pa rin hanggang ngayon. Alam mo ba na tuwing Pasko, nag-aayos si Mayor Liatchon ng malalaking party para sa lahat ng tricycle driver? Hindi lang ito basta party. Ito ay bilang pasasalamat niya sa mga driver sa kanilang pagtulong upang maging maayos ang transportasyon sa syudad. At panghuli, alam mo ba, pinatunayan ni Mayor Doy Liatchon na kaisa siya ng mga ordinaryong tao. Dahil dito, respeto at pagmamahal ang ibinigay sa kanya, hindi lang ng mga tricycle drivers, kundi maging ng lahat ng sektor ng lipunan. Ang pagkakaibigan nila ang simbolo ng isang lungsod na nagkakaisa para sa isang layunin. Aksyon agad! Oh, alam mo na, yan Ayun, si ha? Doy. Kita nyo, action agad. Ha? Nakita nyo, yung programa, isang programa lang po yan ni Mayor Doy Liatchon nung siya ay nanunungkulan pa bilang mayor ng syudad. Yung asikasuhin yung mga tricycle driver, yung mga TODA. Nung panahon yun, talagang kita nyo, may pagkakaisa eh. Nagkakaisa sila, kaya lang nitong huli, hindi natin alam, parang nagkaroon ng mga division yung TODA. At siguro sa pagbabalik, kung sakasakal makabalik si Mayor Doy Liatchon, isa yan sa asikasuhin niya, yung mga tricycle driver natin na talagang may mga training na pinapatupad pala noon eh. Talagang suportado niya yung mga tricycle driver natin kasi maliliit na kababayan natin naghahanap buhay. Yung mga yan, kita ko noon, may mga uniforme yan, malilinis. Bawal na nakatsinelas, bawal na nakatsinelas na magpapasada. At walang nagiging problema noon sa pamasahe na sa tricycle. Walang nagiging problema noon na girian sa pagitan ng mananakay at ng mga tricycle driver. Kaya hindi isa lang po 'yan sa mga naging programa ni Mayor Doy Liatchon. Madami yung City College, yung Orange Card, pati yung mga nakikita natin noon, bawal tumawid sa pedestrian, bawal magkalat, bawal manigarilyo kung saan. Talagang makikita mo yung disiplina na pinatupad niya noon. Ang daming nung una, daming nagagalit at ayaw, pero nung nakita yung resulta, ay natuwa sila. Pati yung mga nagbabakasyon ay hangang-hanga doon sa mga kalinisang nakikita yung disiplina. At tinatanong ko sinong mayor, sino ba mayor nyo? Napakagaling. Talagang nakikita yung disiplina. Ganun dapat. Yung problema walang problema sa palengke noon diyan. Maganda yan. Nung panahon po ni Mayor Doy, talagang walang reklamo kayong maririnig sa mga manininda. Doon sa mga nakatulad yung nangyayari ngayon na talagang nanawa na yata yung mga manininda diyan at wala ka na maririnig na reklamo o hindi mo na sila maririnig na reklamo dahil wala sigurong yung escalator yata natin hanggang ngayon ay hindi gumagana. Hindi rin naman yata nabibigyan ng pansin yung kanilang mga hinaing. So tumahimik na, tumahimik na lamang sila at hindi na katulad nung nakikipaglaban pa. Nag-aantay na lang siguro ng susunod na eleksyon. Yan ang problema sa atin ngayon Hindi lang dito sa Oriental Mindoro ang problema natin tungkol do sa political dynasty. Madami yan. Mayroon sa Batangas, mayroon sa Cavite. Sa Cavite, sa Batangas mag-ina nga natakbo Sa Cavite puro magkakapatid.
yung usapin sa political dynasty. May batas po tayo diyan, kaya lang hindi talaga maipatupad yan dahil lahat naman yata ng politiko may political dynasty. Pero ayaw po natin yan. Ayaw po natin yan. Dapat labanan po yung political dynasty dahil hindi po maganda yan dahil unang-una parang nawawala na ng oportunidad yung ibang kababayan natin na maglingkod sa ating bayan. Dito sa atin sa probinsya natin, kita natin magkapatid yung nakaupo ngayon. Magkapatid yung governor tsaka yung vice governor. Hindi naman natin sinasabing masama yan, kaya lang kung titingnan nyo, parang mawawala yung usapin ng check and balance diyan eh. Maaring magkaroon ng sabwatan, maaring maganda yung gawin. Katulad ng sinasabi ni Governor Bons Dolor na kaya kapatid ang kinuha ngayon huling termino para may patupad yung mga programa niya. Dahil ang sinasabi nga niya ay yung nangyari noong nakaraan. 'Di ba nagkaroon ng banggaan yung executive at legislative na tungkol do sa annual budget. Na tingnan naman natin may puntos po may puntos po doon ng ang sangguniang panglalawigan dahil panahon po yun ng pandemic. Isipin nyo. Kayo na mag-isip Ito pinapaliwanag ko lamang, panahon ng pandemic. Ano ba dapat mong babudgetan diyan na sapat? Di ba dapat ang health, yun ang kailangan natin. So ang gusto naman ng executive ng panahon na yun ay ang malaking budget ay ilagay sa infrastruktura. Ito'y tinatalakay na natin noon. Kaya lang, ang sinasabi nila noon, paninira. Ayun ang nangyari. Ang daming nasakripisyong buhay nung panahon na yun. Dahil ang panahon ng pandemic napunta doon sa infrastruktura na ang vice governor yata noon ay si Vice Governor Jojo Perez na ang nila ilagyan ng mas karampatang budget ang health natin dahil nga kailangan natin ng mga panahon na ng gamot. Ngayon nung siguro pwede nating tingnan yun na kinontra siya, pero ngayon itong nakaraang termino niya na kung titingnan nyo, yung vice governor, kaalyado niya. Yung sangguniang panglalawigan, puro kaalyado niya. Bakit hindi nagawa ng solusyon yung mga pangunahing problema natin, yung kuryente, yung sa health. Yung sabi natin na yung mga gamot sa provincial hospital. Yung mga madami tayong problemang kinakaharap ngayon na parang hindi na solusyonan. Pero yung pagdating do sa armor rack at saka do sa sa pagdidredging, madaling naaprubahan. Kita nyo, 'di ba? Alin ang doon? Yun parang mahirap na maging although sinasabi nila na kung para tayo patupad yan, kaya lang mahirap na mas maganda na yung iba na kumbaga may check and balance kung iba yung manunungkulan. Kaysa diyan, sabi nga political dynasty. Madami, hindi lang naman kayo sa Pamilya Dolor meron. Marami diyan yung sinasabi nila. Galit din tayo diyan, hindi naman natin hindi naman tayo kumbaga hindi naman natin sinasang-ayunan. Yung iba't ibang political dynasty dito sa ating lalawigan. Madami po yan kaya siguro dapat mag-isip tingnan din natin yung mga gustong magbigay ng alternatibo na gustong manungkulan katulad ni Kuya Orbin Rabino. Ito isang matagumpay na na negosyante, galing sa mahirap po ito at nag-aral sa Adriatic Memorial School. Nag-aral sa Oriental Mindoro National High School. Nag-aral sa Minso. Puro public school po yan. Talagang talagang nakita natin yung pagsusumikap. At ang negosyo niya hindi naman dito ginawa sa ating lalawigan, kundi sa parting Bataan. Kaya sa Bataan nabigyan siya ng award diyan ng Orani Bataan. At syempre nung probinsya ng Bataan, nabigyan siya ng award diyan na dahil do sa mga initulong niya. Doon sa ekonomiya ng Bataan, marami po siyang housing diyan at marami pong natulungan diyan sa parte ng Bataan. Yun po siguro ang gustong dalhin dito ni Kuya Orbin Rabino, yung mga programa niyang hindi niya sasabihin ito,
kahit sa public school nag-aral yan, hindi niya mararating yung ganong posisyon kung hindi ho matalino yan. May utak ho yan at alam niya kung paano magpatakbo ng isang kumpanya. Tingnan din po natin yung mga tumatakbo na mga bago na mga bago na may inahaing solusyon do sa mga problema ang kinakaharap ng ating probinsya. May programa siya pagdating sa kuryente, may programa siya pagdating sa kalikasan, may programa siya pagdating sa health. Ang isang maganda doon ay yung kanyang statement of asset and liabilities ay ibubuksan niya. I-open niya. Bibihira po sa mga politiko ang mag-open ng mga ganyan. Pati po yung sweldo ay ng isang gobernador ay ibabahagi po niya yan doon sa mga nangangailangan, yung mga pambili ng gamot na kailangan, lalo na po diyan sa provincial hospital na marami tayong kababayan na nangangailangan. Okay, wala na naman po tayong oras. Babatiin ko nga lang pala si paring Nelson, yung kanyang Chat Charap Bakery. Diyan sa parte ng Bonbon, yung katabi po ng bagong ginagawang dali. Masarap po ang tinapay diyan. May tatayo din po siyang bagong restaurant diyan, yung Chip a la Pobre. Hindi niyo na itanong to si paring Nelson ay international chef cook ito. Kaya pwede kayo magpaluto diyan kung anong gusto niyo putahe na pang-international. Ang maganda dito ay only rice po ito. Talagang mabubusog kayo. Ganun din, binabati ko itong Buenas Bay View. Diyan sa may katapat ng Dali, diyan sa Bonbon. Napakaganda po ng lugar diyan. At napakamura po, affordable po yung price ng mga room nila diyan, yung mga yung pagkain po nila. At maganda po yung tanawin sa likod diyan sa Buenas Bay View. Mura po yung mga rooms nila diyan sa Buenas Bay View. Pinamamahalan po yan ng mag-asawang Buena Pantoja at Rod Pantoja. Yan. Binabati ko nga pala yung aking pamangkin diyan, yung anak ni Bayaw Rod Pantoja. Ngayon ko lang babatiin isang full-fledged piloto, nakapagpalipad na ng solo to si Ivan Pantoja. Binabati kita. Nakapag-solo flight na. Medyo pwede nang sa private plane yan, yung mga ganyan. Okay, muli po, wala nang tayong time, abangan niyo po ulit ang ating programa sa susunod na Biyernes. Makakapanayam niyo po ulit ang inyong lingkod. Sandy Soriano po, ang inyong nakasama.